Sa level R, isang infected na tao ang pumasok sa kwarto ni Julia at sinubukan siyang atakihin. Gayunpaman, ang mga bagong mata ni Julia ay kumikislap ng pilak at tinakot ang nilalang. Maya-maya ay dumating si Hiroshi at laking gulat niya nang makita ang kulay pilak na mga mata ni Julia, kaya binendahan niya ang mga ito habang siya ay umiiyak. Pagkatapos ay kinukumbinsi niya itong lumabas ng silid dahil may paparating na tatapos sa kanya. Sina Alan, Constance, at ang mga sundalo ay nakarating sa level R at nakatagpo ang ilang mga baliw na nahawa ang tao. Nagpaputok ang mga sundalo, ngunit napakarami nila at hindi nila kayang labanan silang lahat. Nanawagan si Constance para sa isang ganap na pag-atras at ang grupo ay tumatakbo habang patuloy silang nawawalan ng higit pang mga sundalo sa daan. Nagawa nilang makarating sa likod ng isang gate para sa kaligtasan ngunit tumanggi si Alan na umalis nang wala si Julia. Lumilitaw ang isang infected na tao sa koridor at muntik nang atakihin si Constance, ngunit binaril muna siya ni Alan. Nagpasalamat sa kanya si Constance ngunit pinagbantaan pa rin si Alan na pilitin siyang umalis kasama niya. Samantala, narinig ni Daniel ang kwento ni Anona tungkol sa lahat ng nawawalang bata. Inamin niyang may mga bata noon sa base ngunit nawala silang lahat at hindi niya alam kung ano ang nangyari sa kanila. Pagbalik ni Hiroshi kasama si Julia, hinihintay siya ni Daniel at Anona. Pinaalis ni Daniel si Julia sa mga gwardya at binigyan siya ni Hiroshi ng isang kahon bago siya umalis. Kapag nag-iisa na siya sa isang lab, binuksan ni Julia ang kahon at nakahanap ng mga kontak. Hindi niya suot ang benda kaya nang mahanap siya ni Alan, napansin niya ang mga pilak nitong mata. Sa ikawalong araw, ang mga nahawa ang tao ay nagsimulang sirain ang kisame upang salakayin ang base. Pumuslit sila sa mga duct at tinitignan ng lahat. Sinabi ni Julia kina Alan at Sarah na kailangan nilang magpasuri sa kanyang dugo upang mahanap ang lunas. Sa sandaling iyon ay tumunog ang alarma at sinamahan ni Alan si Daniel upang hanapin ang isang nahawa ang lalaki na tinapos ng mga gwardya. Napansin ni Alan na may itim na go sa lahat ng mga supply at sa palagay niya ay sinadya ng lalaki ang pagpunta rito upang dumihan ang kanilang pagkain. Si Sarah ay kumukuha ng sample ng dugo mula kay Julia at napansin niyang may light sensitivity siya. Hiniling ni Julia sa kanya na itago ang sikreto at tanggalin ang kanyang mga kontak. Samantala, binibigyan ni Daniel ng uniforme si Anona para magpanggap siyang empleyado. Tinitingnan niya si Sergio at tinatahi ang sugat nito habang humihingi ng tulong sa paghahanap ng mga tala sa mga nawawalang bata. Tumanggi si Sergio at binanggit ang lahat ng kakilakilabot na bagay na ginawa niya para magalit siya. Umalis sa galit si Anona at hindi sinasadyang naiwan ng karayom sa sugat, kaya magagamit na ito ni Sergio para buksan ang lock ng posas. Sa pasukan, nagpaalam si Anona kay Daniel at binigyan siya ng larawan ng pamilya bago umalis. Sinuri ni Constance si Julia, hinawakan ang kanyang mukha upang tingnan ang mga pilak na mata. Dumating din si Alan ngunit hindi siya pinapasok ng mga gwardya sa silid ni Julia. Nang lumabas si Constance, inanunsyo niyang pag-aari na ng Ailaria Corporation si Julia at kung may susubukan si Alan, siya ay babarilin. Pagkatapos ay tinanong ni Constance si Hiroshi, na gustong malaman kung paano niya binigyan si Julia ng mga pilak na mata. Nang tumanggi siyang magsalita, nagbanta si Constance na pahirapan si Julia. Ipinabalik si Alan sa lab at sinabi sa kanya ni Sarah na wala siyang nakitang lunas sa dugo ni Julia. Tumugon siya sa pamamagitan ng paghingi ng mga kemikal upang lumikha ng isang malaking pagsabog. Nang marinig ni Julia ang mga taong gumagalaw sa mga duct ay nagpasya siyang umakyat din doon. Di nagtagal, napapaligiran siya ng mga nahawa ang tao, na tumitingin sa kanya at patuloy na gumagalaw nang hindi umaatake sa kanya. Patuloy ding gumagapang si Julia at nakarating sa lab, kung saan sinabihan siya ni Alan at Sarah na palayain si Hiroshi para mabawi niya ang base kapag napatay nila si Constance. Pagkaalis ni Julia, tinawag ni Alan si Constance sa lab, na sinasabing nakahanap na sila ng lunas. Nang malapit na siya sa isang booby trap na mikroskopyo, napansin ng isang gwardya ang mga siyentipiko na nagbabahagi ng mga tingin at itinulak si Constance habang sumasabog ang mikroskopyo. Ginamit ni Alan at Sarah ang pagkakataong tumakas at nagtago sa ibang lab. Sa sandaling iyon ay nakipag-usap si Constance sa mga speaker, na nagpapahayag na tatapusin niya si Peter kung hindi lalabas si Alan. Nakahanap si Sarah ng sound cannon sa silid at sa tingin niya ay magagamit nila ito bilang pang-abala. Sa labas ng base, nakita ni Anona si Sergio na sinusubukang nakawin ang kanyang snowmobile. Ibinagsak niya ito sa lupa at nagsimula silang mag-away. Nadaig siya ni Anona, ngunit nakuha ni Sergio ang baril at mga susi. Sa sandaling iyon may ilang gwardya na nagpakita, kaya ibinalik ni Sergio ang mga bagay kay Anona upang payagan siyang makatakas habang hinahayaan niya ang mga gwardya na arestuhin siya. Sa opisina,
Tumalon si Julia mula sa mga duct at pinakawalan si Hiroshi, na agad na nagpakalma sa kanya. Ilang sandali pa ay nagising siya na may punit na larawan na nagpapakita kay Hiroshi at sa kanyang nakababatang sarili. Sa kasamaang palad, nahanap siya ng mga gwardya at nahuli. Pumasok si Alan ngunit inubos pa rin ni Constance ang cryogenic suit ni Peter at inutusan ng mga gwardya na tapusin si Alan. Sa sandaling iyon ay ginamit ni Sarah ang sonic cannon sa mga gwardya at ang kuryente ay namatay. Ang ilang mga nahawa ang lalaki ay nahulog mula sa kisame at pinabagsak ang iba pang mga gwardya. Patuloy na ginagamit ni Sarah ang cannon kay Constance at sinusubukan ng gwardya na hulihin siya. Ginamit ni Hiroshi ang kadiliman upang iligtas si Alan habang si Sarah ay tumakas. Kinuha ng mga nahawa ang lalaki ang katawan ni Peter at tumakas sa mga duct. Dinala ni Hiroshi sina Alan at Julia sa kanyang opisina, at natuklasan na wala na si Julia. Samantala, ipinaalam ni Daniel kay Constance na may go ang power box, na nangangahulugang pinutol ito ng mga nahawa ang lalaki. Narinig niya ang isang gwardya na nagpahayag na si Julia ay nahuli at sila ay lilikas sa loob ng isang oras. Nagmamadaling pumunta si Daniel sa opisina para sabihin ang impormasyong ito, kaya hiniling ni Hiroshi kay Alan na iligtas si Julia habang inaalagaan niya si Constance. Ang mga gwardya ay bumusina at itinali si Julia bago siya inilagay sa loob ng isang kahon. Pumunta si Hiroshi upang makita si Constance at sinimulan nila ang pagtatalo tungkol sa nakaraan, na isiniwalat na dati silang nagdi-date. Tinawag ni Constance si Julia na isang karumal-dumal at anak na babae ni Hiroshi. Ang kanilang laban ay nagiging pisikal at si Hiroshi ay mabilis na nag-aalsa kay Constance upang sa wakas ay tapusin siya. Pagkaraan ay inanunsyo ni Hiroshi sa mga speakers na ang korporasyong Ailaria ay hindi na kontrolado ang base. Sina Alan at Sarah ay nagligtas kay Julia habang si Daniel at ang kanyang mga tauhan ay hinuli ang mga gwardya ni Constance. Nang maglaon ay sinabi ni Daniel kay Hiroshi na hindi niya siya patatawarin sa pagkidnap sa kanya bilang isang bata at ginagamit ang kanyang tunay na pangalan upang sumangguni sa kanyang sarili. Kinuha ni Hiroshi ang ulo ni Constance at idinagdag ito sa koleksyon ng mga nagyelo na ulo sa nyebe. Sa araw na siyam, si Sarah ay naglalakad sa isang koridor nang biglang isang nahawahan na tao ay nagsisimulang habulin siya. Nakarating siya sa isang metal na gate at nagtago sa likuran nito habang hinuhuli ng mga tauhan ni Daniel ang nilalang, na inihayag ni Sarah na kumikilos bilang pain upang ang koponan ay maaaring linisin ang level R. Si Alan ay nagtataka dahil nakakakita lamang sila ng ilang mga nahawaan at ang iba ay nawawala, kaya sa wakas ay sinabi sa kanya ni Daniel na sa ilalim ng antas ay may lihim na level X, kung saan pinapanatili nila ang lahat ng kanilang mga sample ng virus. Ang bawat tao ay bumalik sa opisina at inamin ni Hiroshi na lumikha siya ng isang apocalypse virus para sa Ailaria, ngunit iginiit niya na ang mutation ay hindi ang kanyang gawain. Itinuturo din niya na ang Ailaria ay magpapadala ng isang susunod na hukbo. Tinanong ni Julia si Hiroshi tungkol sa larawan at sinabi niya na nakilala niya ang kanyang ina, kaya bibisitahin niya siya samantala minsan. Ina-access ni Daniel ang mga kamera sa level X at natuklasan ang lugar ay puno ng mga nahawa ang tao. Naglalagay sila ng go sa isang tasa at pinapakain ito kay Peter, na nagising na mas malakas ang pakiramdam. Samantala ang bantay ni Constance ay dinala sa cell at sinabi niya kay Sergio na ang ilang mga kalalakihan ay may mga utos na sunugin ang nayo ni Anana. Kalaunan ay ipinakita ni Victor kay Alan na ang kanyang makina ay maaaring maglagay ng isang nahawa ang tao na matulog sa -40 degree, ngunit wala siyang sapat na gas para sa isang buong palapag. Napagtanto ni Alan na maaari nilang gamitin ang Arctat mismo para sa kanilang plano. Tinapos ni Hiroshi at Sarah ang kuryente habang si Daniel ay lumibot sa paghahatid ng mga thermal na kumot sa ibang mga empleyado. Gamit ang power out, maaaring buksan ni Sergio ang cell lock at makatakas. Sinusubukan ng bantay ni Constance na gawin ng parehong ngunit pinalo siya ni Sergio upang nakawin ang kanyang mga gamit. Bumaba sina Alan at Julia sa level X at kinumpirma na dahil wala ang pampainit, ang lahat ng mga nahawa ang tao ay nagyelo na ngayon. Maingat silang gumagalaw sa mga katawan at naabot ang silid na may mga sample ng virus. Marami silang mga sample kaysa sa CDC at hindi nais ni Julia na panatilihin ang mga ito, kaya sinimulan nila ang pagsira sa lahat ng ito habang napansin na nawawala si Norvet. Sa sandaling iyon ay sinimulan ni Sarah ang pagkakaroon ng isang seizure, kaya kailangang ibalik ni Hiroshi ang kapangyarihan upang matulungan siya. Sa level X, ang mga nahawa ang tao ay nagsisimulang magising kaya kailangang umalis sina Alan at Julia. Dahil frozen pa rin sila, ang mga nahawaan ay kulang sa lakas para umatake ng maayos at si Alan ay nagawang makaligtas sa mga paghila ng mga nahawaan ng ilang beses bago siya makalabas kasama si Julia.
Sa kanilang pagpunta sa hagdan ay napansin ni Julia ang kanyang mga inisyal na inukit sa tabi ng isang trapdoor at kinukumbinsi si Alan na bumaba doon. Sa kanyang pagkabigla, nadiskubre niya ang isang eksaktong replika ng cabin kung saan siya lumaki. Ang dalawa ay umalis sa cabin at natuklasan na binuksan ni Peter ang pintuan upang palibutan sila ng mga nahawaang tao. Si Julia ay kumikilos bilang isang kalasag upang panatilihin ang mga ito na malayo gamit ang kanyang mga mata ng pilak upang siya at si Alan ay makatakas sa hagdan. Samantala, natagpuan ni Daniel ang patay na bantay kaya nagmamadali siya sa labas upang pigilan si Sergio na makatakas. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Sergio kung ano ang mangyayari sa nayon, at sumang-ayon si Daniel na tumulong. Umalis sila sakay ng mga snowmobiles ngunit nawala ang trail sa daan. Sa kabutihang palad ay nahanap sila ni Anana at ginagabayan sila sa kanyang tahanan. Sa nayon, nakita nila ang mga sundalong Aylaria na naglo-load ng mga sibilyan sa isang trailer upang sunugin nila mamaya. Lumapit si Sergio sa pamamagitan ng pagpapanggap na isang opisyal na inaresto si Anana at inaangkin na si Daniel ay nagtatrabaho para sa kanya. Kapag ang iba pang mga gwardya ay nag-aalinlangan sa kanyang kwento, sinuntok ni Daniel si Tolek bilang patunay. Binigyan ng mga gwardya si Daniel ng baril upang tapusin si Tolek, kaya't siya, si Sergio, at si Anana ay nag-open fire, na tinatapos ang lahat ng mga gwardya sa ilang segundo salamat sa elemento ng sorpresa. Pagkatapos ay tinulungan ni Daniel si Tolek at tinawag siyang kapatid, ngunit sinuntok pa rin siya ni Tolek. Pagkaraan ay sinabi sa kanila ni Sergio na ang Aylaria ay magpapadala ng mas maraming mga tao, kaya ang lahat ng mga taga-baryo ay kailangang lumikas. Habang nagsisimula ang pag-iimpake ng lahat, napagtanto nila na nawawala ang isang snowmobile at napabagsak lamang nila ang 4 na sundalo habang mayroong 5. Umalis si Daniel sa isang snowmobile upang hanapin siya. Sa base, sinabi ni Hiroshi kay Alan at Julia ang tungkol sa tumor ni Sarah. Habang dinadala ni Alan si Sarah sa infirmary, hiniling ni Julia kay Hiroshi para sa isang paliwanag. Kinuha ni Hiroshi ang iba pang kalahati ng larawan, na inihayag na ang ina ni Julia ay si Jay. Ang kanyang aktwal na pangalan ay Jane ngunit hindi ito mabigkas ni Julia noong siya ay 4 na gulang pa lang. Ang cabin sa Level X ay hindi isang replika, lumalabas na si Julia ay tunay na lumaki doon at sinabi na sila ay nasa Montana. Inalis ni Hiroshi ang kanyang mga kontak at sinabi sa kanya na siya ang kanyang ama. Iniwan siya ni Jane matapos niyang matuklasan si Hiroshi na kinukuha ang mga batang Inuit, bagaman inaangkin niya na ipinadala niya sila sa mga pamilya na hindi maaaring magkaroon ng kanilang mga anak. Nang magtanong si Julia tungkol sa mga mata ng pilak at nagpatuloy siya sa pagsisinungaling, umalis siya sa opisina. Samantala, si Victor ay may nawawalang sample na Narvik at umalis sa base. Sa araw na 10, si Sarah ay inilalagay sa isang MRI upang iskan ang kanyang tumor at sinimulan niya ang pag-iingat, iniisip na ang mga nahawaang tao ay pumasok sa silid. Tinanggal siya ni Alan at ipinagbigay alam sa kanya na ang tumor ay kumakalat sa kanyang utak. Nang maglaon ay natagpuan ni Hiroshi ang footage ni Victor na umalis kasama ang Narvik. Sa palagay niya ay mamamatay siya sa lamig. Ngunit tumingin sina Alan at Julia sa isang mapa at natuklasan na mayroong isang inabando ng base na 50 milya ang layo. Sa pag-iisip na maaaring magkaroon ng isang gumaganang radyo, umalis sina Alan at Julia para puntahan ang base na iyon sakay ng truck ng nyebe. Kalaunan ay narating ni Alan at Julia ang inabando ng base at nahanap si Victor na sumusubok na makipag-ugnayan sa Aylaria. Nabigo ang dalawa na malaman kung bakit niya ginagawa ito at inatake sila ni Victor, inatake si Julia gamit ang kanyang palakol. Mabilis siyang hinawakan ni Alan at itinapon siya sa isang bintana upang manalo sa laban. Habang itinatali niya si Victor, sinubukan ni Julia na ayusin ang radyo. Biglang lumitaw ang isang ilaw sa laser sa dibdib ni Victor at siya ay binaril. Nagmamadali sina Alan at Julia na magtago habang ang namamaril ay patuloy na nagpapaputok at hinihiling ang virus. Matapos sirain ng isang bala ang radyo, maingat na naglalakad ang dalawa at nakahanap ng isang bitag. Bumaba sila doon kasama ang bag ni Victor at sinundan ng isang tinig na umaawit upang makahanap ng isang tao na may mga mata na pilak na nakakulong sa isang pader. Ipinaliwanag niya na pinilit siya ni Constance na pumili ng papanigan at nilock siya ni Hiroshi 29 na taon na ang nakalilipas. Maaari lamang magkaroon ng 500 mga tao na may mga mata na pilak, na tila nagbibigay sa kanila ng walang hanggang buhay. Naririnig nila ang namamaril kanina na darating, kaya itinago ni Alan ang bag na may virus. Kapag sinubukan ni Julia na palayain ang bilanggo, nakipaglaban ang lalaki sa kanya para sa tol. Ipinaliwanag niya ang buhay na walang hanggan na katumbas ng pagdurusa at panunood ng iyong mga mahal sa buhay na namatay, kaya nais niyang wakasan ni Julia ang mga bagay. Ang tol ay nagsimulang magsara sa kanyang leeg, na tinapos siya.
Sa sandaling ito ay nahanap sila ng shooter at itinali sila, nagbabanta na tapusin sila kung hindi nila ibibigay sa kanya ang virus. Biglang bumagsak ang shooter nang dumating si Daniel na binaril ito, na sumusunod sa kanya dahil ito ang taong nakatakas mula sa nayon. Pagkatapos ay sinunog ng grupo ang base at itinapon ni Julia ang bag na may virus sa apoy. Sa base na itala ni Sarah ang isang video na nagpapaliwanag na pinag-aaralan niya ang mga gene ni Julia at natuklasan na naibalik nila ang mga haba na matatagpuan sa isang bagong panganak. Gagamitin niya ang creature serum na nakalagay sa swero at susubukan ito sa kanyang sariling cancer. Kaya itinatala niya ito na kung sakaling mamatay siya, malalaman ni Alan ang nangyari. Kapag nagsimula ang pagsubok, si Sarah ay nagkaroon ng isang seizure at nag-collapse. Nang bumalik ang iba, ipinaliwanag ni Hiroshi na kinailangan niyang ilagay si Sarah sa isang coma upang ihinto ang mga seizure. Nagtanong si Julia tungkol sa bilanggo at sinabi sa kanya ni Hiroshi na siya ang nagbigay kay Jane para kay Constance. Ang 500 Immortals ay ang mga taong tumatakbo sa Ailaria at si Hiroshi ay palaging nagsisinungaling upang protektahan si Julia mula sa kanila. Biglang nagkaroon ng problema kay Sarah at ang lahat ay nagmamadali upang maibalik siya, ngunit ilang oras lamang ang natitira sa kanya. Samantala, inihayag ni Julia na hindi niya sinira ang virus, itinago niya ang sample sa kanyang jacket. Sa araw na 11 araw, napansin ni Hiroshi na ang telepono ni Constance ay tumatanggap ng isang teksto na nagsasabing ang isang koponan ng pagkuha ay darating sa 6 na oras. Kinuha ni Hiroshi ang mga bomba na pinapanatili niya na nakatago sa kanyang tanggapan at sinimulang itanim ang mga ito sa buong base. Ang mga nahawaan ay hindi umaatake sa kanya, kaya naglalagay din siya ng bomba sa level X. Sa lab ay nakatanggap si Sarah ng pagsasalin ng spinal fluid ni Julia at pinapagaling nito ang kanyang tumor. Ipinaalam ni Duchamp kina Alan at Julia na ang mga tao ay nawawala. Tila ang mga nahawahan ay palihim na pumasok sa paligid ng vase at palihim na dinudukot ang mga empleyado. Naglalagay pa sila ng mga bitag, na nangangahulugang umuusbong sila upang maging mas matalino. Pagkaraan ay sinabi ni Hiroshi kay Alan ang tungkol sa pagdating ng hukbo at sa mga bomba. Ang plano ay upang bitagin ang mga sundalo sa gusali at pasabugin sila kasama ang mga nahawahan, kaya dapat tipunin ni Alan ang natitirang malusog na tao at magtago sa bunker. Habang ang lahat ng mga nakaligtas ay dadalhin sa kaligtasan, ang mga nahawahan ay patuloy na nagkakalat ng kanilang itim na goo sa pamamagitan ng pag-iniksyon sa mga nahuli nila na empleyado at pag-drain sa kanila. Sa lab, nag-eksperimento si Julia gamit ang Norvac at nagsisimula sa pagbuo ng isang paraan upang i-reprogram ito. Nang malaman ni Alan na hindi niya sinira ang virus, isang argumento ang nagsimula, ngunit nag-ambala sila ni Sarah na nagising. Mas maganda na ang pakiramdam niya at may ideya na para tapusin ang lunas. Samantala, nang makaipon ng infected ng sapat na go, ibinuhos ito ni Peter at sa tulong ng kanyang mga kasama sa sistema ng pandilig at pinaandar ito, kaya ang lahat ng mga tao sa bunker ay naligo dito. Sa oras na sinuri ni Alan ang mga ito, lahat sila ay wala na. Gusto ni Hiroshi at Daniel na pasabugin ang buong lugar, ngunit nais ni Alan na gamitin ang bagong lunas upang iligtas ang maraming tao hanggat maaari. Ang isa pang argumento ay nagsisimula at si Julia ay pinipigilan ng mga ito upang magbahagi ng isang plano. Kung ma-freeze nila muli ang lahat ng mga nahawaan na tao, maaari nilang pabagalin ang virus upang hayaan ang lunas na gawin ang bagay nito. Gayunpaman, hindi na nila magagawang patayin muli ang kuryente kung nais nilang makatakas mula sa papasok na hukbo. Inihayag ni Daniel na mayroon silang isang super chemical sprayer mula sa isa pang eksperimento, kaya maaari nilang punan ito ng cryo-liquid at barilin ang kanilang mga kaaway upang i-freeze ang mga ito. Dahil mayroon silang proteksyon ng pilak na mga mata, bumaba sina Hiroshi at Julia sa level X at agad na hinanap si Peter. Mabilis na gumagalaw, pinamamahalaan nila upang i-freeze siya at mag-iniksyon sa kanya ng lunas. Bumagsak si Peter habang nagkakaroon siya ng isang seizure at isinuka ang lahat ng itim na go sa kanyang katawan. Nang makita ang kanilang pinuno sa panganib, naging sanhi ito ng pag-atake ng mga nahawaan sa dalawa, ngunit hindi nito mapigilan sina Hiroshi at Julie na gawin ang kanilang mga trabaho. Patuloy silang nagyayelo at pinapagaling ang mga tao, kaya ang ilang mga nahawaan ay nagpasya na tumakas gamit ang mga ducts. Matapos dalhin ang mga cured na tao sa bunker, ang alarma ay nag-trigger na nag-anunsyo ng pagdating ng mga sundalo ng Ailaria. Sina Alan, Daniel, Hiroshi, at ang natitirang mga gwardya ay lumabas sa labas upang magbigay ng oras, ngunit nagulat sila nang makita ang mga snowmobiles na huminto sa ligtas na distansya. Ang koponan ay lumapit upang matuklasan ang mga ito ay mga drone na may mga bomba, kaya itinulak ni Hiroshi si Daniel upang mailigtas siya mula sa pagsabog.
Ito ay isang distraction lamang at ngayon ang tatlong sundalo ay bumababa mula sa kalangitan gamit ang mga parachute upang mapasok ang base. Ang koponan ay tumatakbo upang magtago sa peking cabin at isang nasugatan na si Hiroshi ay nais na i-detonate ang mga bomba ngayon, dahil ang pinuno ng mga sundalo, na si Side, isang bihasang mamamatay tao at ang pinakamasama sa mga immortal na pilak na mata. Si Side at ang kanyang mga gwardya ay nakakuha ng isang elevator at nagpapanggap na i-save ang lahat ng mga tao mula sa bunker, ngunit tinatapos nila sila. Habang si Sarah ay nagsimulang sumakit ang ulo, ang kanyang mga mata ay naging pilak din. Napagod si Daniel sa paghihintay at ginamit ang detonator, ngunit walang nangyari dahil na-disable na ng mga gwardya ni Side ang mga ito. Nag-report si Side sa kanyang mga amo, na nagsasabi sa kanya na hanapin at ihatid ang virus, ang lunas, dalhin si Hiroshi ng buhay, at lahat ng ibang natitira ay dapat tapusin. Ang mga kalalakihan ay pumasok sa cabin upang suriin ang mga nakaligtas at nahanap ang mga katawan. Pagkatapos ay sinuri nila ang footage ng seguridad, at si Alan ay nagulat nang mapansin na si Side ay isang teenager, ngunit pinaalalahanan siya ni Hiroshi na siya ay isang walang kamatayang pilak na mata at ilang siglo nang nabubuhay. Nakita din ni Side ang grupo sa mga kamera habang pinangangalagaan ng isa sa kanyang mga gwardya ang isang bagay na gumagalaw sa isang kahon. Ang iba pang bantay na si Blake ay nakatagpo ng footage ng pagkamatay ni Constance at nagagalit si Side dahil siya ang kanyang ina. Dahil tinatalakay ni Alan at Hiroshi ang kanilang plano ng malakas, narinig sila ni Side sa mga kamera at hindi nito napagtanto na ito ay isang bitag. Habang inaanunsyo ng alarma ang isang aksidente ng biohazard, na sinimulan ng koponan bilang isang distraction, sina Hiroshi at Alan ay lumabas sa labas upang makuha ang isang nagyelo na canister. Si Side at ang kanyang mga gwardya ay nakapaligid sa kanila, kaya itinapon ni Hiroshi ang canister sa manipis na yelo. Nang tumakbo ang bantay upang kunin ito, nabasag ang mga yelo at siya ay nalunod. Sa oras na kinuha ni Hiroshi at Alan ang kanilang mga baril, wala na sina Side at Blake. Sa base, pinapanood ni Side ang mga footage at natutunan na si Hiroshi ay may anak na babae. Hinalikan niya si Blake at ipinadala siya upang makahanap ng karagdagang impormasyon tungkol sa anak ni Hiroshi. Samantala ginamit ng koponan ni Alan ang elevator upang bumalik sa cabin, ngunit bigla itong huminto nang mawala ang kuryente. Sa loob lamang ng ilang segundo, bumalik ang mga ilaw at nadiskubre ng koponan si Julia. Bukas ang hatch ng kisame ng elevator kaya ipinapalagay nila na nakuha siya ni Side. Ang koponan ay bumalik sa cabin, kung saan ang isang canister ay nahulog sa hagdan. Sa loob, nahanap nila ang daliri ni Julia at isang tala mula kay Side na humihiling na makipagkita sa kanya si Hiroshi. Ang grupo ay mabilis na gumawa ng isang plano, sina Alan at Peter ay papasok sa mga ducts upang buksan ang mga hatch, at isa sa aktibo ni Hiroshi ang knockout gas. Matapos umalis ang mga kalalakihan, kinuha ni Daniel ang virus at pumunta upang makita si Side. Binuksan ng magkapatid ang duct hatch at sinabi kay Hiroshi na buksan ang gas, ngunit hindi niya pinansin ang mga ito at kinumpronta si Side sa halip, na sinasabi na maaari niyang kunin siya kapalit ni Julia. Tumawa si Side at inihayag na inilalagay niya ang mga bomba sa paligid ng mga leeg ni Julia at Daniel, kaya dapat pumili si Hiroshi ng isa upang mailigtas niya. Tumanggi si Hiroshi na makipaglaro sa kanya at inanunsyo ni Daniel na hindi na kailangan ito bago inalis ang kwelyo. Nag-trigger ito ng pagsabog at pumanaw si Daniel. Sinipa ni Hiroshi si Side mula sa kanyang upuan at hinawakan ang tablet upang ihinto ang kwelyo ni Julia habang nagmamadali sina Alan at Peter upang patumbahin si Side. Biglang ang lahat ng mga screen ay nagpapakita ng pagbukas ni Blake ng kahon, na inilalantad si Jane sa loob. Samantala, tinutulungan ni Sergio ang mga nakaligtas sa Inuit na makahanap ng isang bagong ligtas na lugar upang manirahan. Gayunpaman, iniisip ni Tolat na mapanganib si Sergio at pinipilit siyang iwanan sila. Galit na galit si Anana kapag nalaman niya at pinipilit si Tolat na tulungan siyang hanapin siya. Sa araw na 13, ipinaliwanag ni Hiroshi kay Julia na pumayag siyang lumikha ng Norvac para sa Ailaria dahil nagbanta sila na tapusin si Jane. Sinubukan ni Peter at Alan na usisain si Side ngunit sinabi lang niya sa kanila na suriin ang balita sa TV. Kinuha ng magkapatid ang tablet ni Side at natuklasan na nagkaroon ng pagsiklab ng isang hindi kilalang sakit sa Puerto Rico na tinatawag ng mga lokal na itim na dugo. Iniisip ni Alan na ang virus ay pinakawalan ni Sergio, na kasalukuyang nag-collapse sa labas ng base. Dinadala siya ni Blake sa loob at inihayag na alam nila ang bawat isa. Kinukumpirma niya na mayroon siyang virus at nabigyan ng lunas salamat kay Daniel, kaya kailangan niya ang tulong ni Sergio upang iligtas si Side. Tinalakay ng magkapatid ang pagsiklab kasama sina Julia at Hiroshi at sumasang-ayon sila na maaari nilang pigilan ito, kailangan lang nila ang lunas.
Ibinabahagi ni Hiroshi na maaaring nagtatago si Blake kaya hinahanap nila siya. Binigyan ni Blake si Seryo ng baril upang lumaban, ngunit hinampas niya ito at nakipagkita sa koponan. Hinahayaan niya na suriin ni Julia ang kanyang ina at upang patunayan na hindi na siya nagtatrabaho para sa Ailaria, tinapos niya si Blake. Pagkatapos ay sinabi ni Seryo na bibigyan niya sila ng virus at lunas kung bibigyan nila siya ng listahan ng 31 na bata na dinukot. Si Hiroshi ay walang nakasulat na listahan ngunit naalala niya silang lahat, kaya sinabi niya kay Seryo na simulan ng pagkuha ng mga tala. Nang makumpleto ni Seryo ang buong listahan, umalis siya sa base at hinahayaan si Alan na kunin ang mga canisters. Samantala, pinalaya ni Peter si Side dahil nagtatrabaho siya para sa kanya. Dahil si Peter ang naglabas ng virus sa mundo at ngayon ay binibigyan niya si Side ng detonator. Upang gawin itong mukhang nakatakas siya, pinatulog ni Side si Peter. Sa labas, si Seryo ay nakakita ng isang bungkos ng mga snowmobile na papalapit at nadiskubre na si Ana na ito kasama si Tulok. Dinadala niya ang mga ito sa loob at sinubukan ni Tulok na salakayin si Hiroshi, ngunit hinawakan siya ni Anana at inalok ang kanyang mga snowmobiles upang lumikas sa base. Sa kasamaang palad, kailangan nilang sabihin sa magkapatid ang nangyari kay Daniel. Sinabi ng duguan na si Peter kay Alan na sinalakay siya ni Side at nakatakas, kaya't ang lahat ay nagmamadali na lumikas ng mas mabilis. Binigyan ni Alan si Julia ng mga canister, na pagkatapos ay nagbahagi ng romantikong sandali. Nang buksan ng grupo ang gate upang tuluyang umalis, lumitaw si Side sa labas at isinaaktibo ang detonator. Ang lahat ng mga bomba sa base ay sumabog at gumuho ang gusali, tinatapos ang karamihan sa mga tauhan. Nakaligtas si Alan at nadiskubre niya na nakuha ni Side si Julia kasama ang mga canisters. Nang humingi ng awa si Jane para sa buhay ng kanyang anak na babae, tinapos siya ni Side. Isang helicopter ang dumating para kay Side at pinususan niya si Julia sa loob. Itinapon ni Alan ang ulo ni Constance sa helicopter upang makagambala kay Side, na pinapayagan siyang tumalon din. Ang isang galit na Side ay naghahanda sa pag-atake, kaya binigyan ni Julia si Alan ng isa sa mga canisters at sinipa siya mula sa helicopter bago ito umalis. Sa araw na 235, lihim na nakipagkita si Alan kay Peter, na nagsasabing natagpuan niya si Julia. Sa punong tanggapan ng Ailaria, si Julia na ngayon ang namamahala sa lupon ng mga mata ng pilak. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification, at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.